Sa mga balitang consumer at kalakala naman mga kapatid, nagbabala ang isang grupo na posibleng tumaas ang presyo ng delata dahil sa nilimitahang pag-angkat ng isda. Kasunod pa rin yan ang pagsuspinde ng import clearances para sa galunggong, bonita at mackerel. Sabi ng Canned Sardines Association of the Philippines, malaking dagok ito sa produksyon ng delatang sardinas. Ninipis daw kasi ang kanilang supply ng raw materials lalo't hindi naman available ang mackerel sa lokal na merkado. Bagamat suportado naman daw ng grupo ang hakbang ng gobyerno para mapigilan ang illegal diversion ng imported fish sa palengke, ikinagulat daw nila ang pagsuspinde sa import clearances. Hindi raw kasi sila nakonsulta sa posibleng epekto nito sa kanilang industriya. Nauna namang sinabi ng Trade Department na babantayan nila sakaling maging malala ang epekto nito sa presyohan ng isda. Gagawin namang contactless, cashless at barrierless ang ilang tollway. Kasunod ng matinding trapiko na naranasan sa NLEX noong Holy Wednesday, ayon po sa Toll Regulatory Board, balak nilang gawing cashless at contactless ang lahat ng sakop nilang tollway pagsapit ng Hunyo. Aminado naman ng TRB na posibleng abutin pa ng 2 taon bago maipatupad ng buo ang barrierless toll. Tatanggalin daw nila ang mga toll booths sa entry points at saka tatanggalin ang mga nakapwesto sa exit. Sa ngayon daw sinimulan na nilang itest ito sa NLEX connector kung saan wala ng barrier sa ngayon. Lumabas naman sa isang pag-aaral na 1% lamang daw ng mga kumpanyang mature o handa laban sa modern cybersecurity risk. Ayon sa 2024 Cybersecurity Readiness Index ng Cisco, mas mababa yan sa global average na 3%. Higit 60% raw ng mga kumpanya sa Pilipinas nasa beginner stage pa lamang ng paghahanda sa cybersecurity. Ayon sa pag-aaral, kailangan daw samantalahin ng mga kumpanya ang bagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence para patibayin ang kanilang cybersecurity. Idinaos ang pag-aaral sa 8,000 pribadong kumpanya sa 30 sektor sa buong mundo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.